Bagsak. Ilan? Saba. 75. Wala pa 75. 60. 60 plus. 70. 65, 70. Cylinder to, bagsak. Magandang hapon. Papa-top overhaul na natin tong motor kasi may konting usok dito sa breather hose, dito sa ilalim. Ipakita ko mamaya kung saan galing yung usok dito sa ibabaw. At ang gagawin namin ngayon ni Shopman ay palitan yung valve seal, head gasket, piston ring, at saka yung base gasket dito. Tapos okay na, yun yung gagawin namin ngayon kasi gabi siya magkakalikot. Gabi ako pupunta, time check mga siguro mga 5:10 para eksakto 6 PM andun ako sa Sampaloc. Sa mga nagtatanong pala sa pwesto ni Shopman, dito siya sa P. Guevara Street dito sa Maynila. I-search nyo lang yung Aris Shopman, lalabas yung shop niya at saka location niya. So sa mga nagtatanong kung saan ako bumili ng mga pyesa, dito ako bumili sa Caloocan Sales ng valve seal at saka piston rings. Ang valve seal umaabot ng 4,000 plus kasi ang isang valve seal ay 280. Tapos yung piston ring naman 2,000 ay 1,600 isa. Umabot ng 6K kasi inabot ako ng piston ring at saka valve seal 10,500. Tapos yung pang PB1 at saka version SR na head gasket ay wala kayong mabibili kasi phase out na daw sa Caloocan Sales. At buti meron akong nakuha sa JT Triumph na stock. Meron pa silang 4 na natitira kasi nakuha ko yung isa pang 5 at 2,350 ang isa sa head gasket. So update ko kayo mamaya. Dito ako dadaan sa Rojas Boulevard. Okay pa naman yung takbo ng motor kasi nai-ride ko hanggang Batangas, Bingalan, Aurora, Ifugao, Real, General Nakar. Gusto ko lang maging kampante kasi ayun nga, nagtanong tayo sa mga mekaniko kung bakit nag-uusok yung breather hose. Sabi nila possible piston ring, head gasket at saka valve seal. Yan yung nabanggit ng mga mekaniko natin na napagtanungan. At para makampante sa biyahe, ayun, inunti-unti kong bumili ng mga parts. Tapos pang labor, ang labor pala ay 9 to 10K. Pero dahil tropa natin si Shopman, binigyan tayo ng discount. Ewan ko kung magkano ang singil niya sa akin sa top overhaul. Sana mababa, tropa naman natin. Doon pala ako nagpapamaintain sa kanya pag hindi ko kaya. Okay naman yung bike, responsive naman. Yun nga lang talaga, medyo may konting usok doon sa breather hose. Naglagay pala ako ng sensor ng temperature para ma-monitor ko kung mag-overheat siya or hindi. As of now 83 siya. At saka 13.8 yung volt natin dito sa stoplight. Malapit na tayo kay Shopman. Yan, 83 steady. Yan, Poso. Okay naman yung idle ng motor natin, no? Ano lang,
stable, hindi pa bago-bago, hindi tumataas, hindi bumababa. Kaso lang talaga medyo may usok na. Stuck pa kasi yung engine nito malalaman kong stock dahil yung mga ano nya, gasket nya yung pa rin yung aluminum na bakal. At saka sabi ng dating may-ari hindi pa nabubuksan yung makina nito. Ngayon lang na napasa akin. 5 years na pala sa akin to. At marami na din kaming napadaanan. Daming rides. At umabot ng 17,000 kilometers yung takbo na namin. Ang pinaka top speed ko pala dito, nasubukan ko pa lang doon sa NLEX ay 170. Umaangat pa pero delikado kasi yung helmet natin dual sport. At saka pag malakas yung hangin na tumatama sa atin, umaangat yung helmet. Tapos delikado na talaga pag ganun na yung speed, pag 100 pataas. Dito na tayo kakaliwa papunta kay Shopman. Tignan natin kung gising na kasi ang opening niya 5. Sabi niya 6 PM daw. Mga siguro oras na, mga mag-aalas 6. Ito nga siya Ay. Hi. Bukas. Operahan ni maingay yung clutch pag nakatagilid. Pagka na-straight, tahimik. Binaklas ko kasi, pinalitan ko, tapos backlash, biglang umingay clutch. Meron pa rin o kaya yung clutch kasi yung luma pa rin medyo may minsan tahimik, minsan meron. Tahimik yung makina pagka tinatakpan yung tab 8 yan kaso may usok-usok na lumalabas. Saan? Sa breather hose. Sa breather? Blow by. Yung hataw niya, okay naman. Okay naman Marunong ka naman magpaglas. Meron akong nabili sa pakita ko lang yung nabili ko sa GT Triumph na ang tawag dito, cylinder head gasket. Yeah. Ito yung resibo niya, 2,350. Ito lang. Ginagawa lang ni Aris. Oo nga Original? Original daw. Pero Taiwan So dito yung pwesto ni Aris. Ito pa, ayaw mo sa mo kay Monay. Para pailam mo sa mo kay Monay. Nagpipintura daw si Monay. Ganda naman niya, finish niya. Lapos lang. Tulog pa si Aris. YouTube plus 100. 100.
cylinder 1. Bago. Bagsak. Bagsak. Ilan? Saba. 75. Wala pa 75. 60. 60 plus. 70. 70. 40. Bagsak na. 25, 30, 35. 35. 35. Himala, umabot. Muntik na mag-100. 99. Bagsak yung 3 and 2. 2-3. Sunog niya, brown. Kikita. Pero lahat ng sunog niya, puro brown ha. Kikita. Ganda ng sunog oh. Dito kaya. Wala dito. Sign na nag-leak. Wala naman eh. Ito. Maluwag yung piston ring. Masyadong ikita. Tama ba? Ayun ah, yung mga gap nila dapat kabuhok lang. Ito, ang lalaki na eh. Papalit natin ito. At ito naman yung piston. Tuyong-tuyo naman, pero talagang yung piston ring niya, ito ay maluwag dito. Makita nyo naman kanina na maluwag. At meron konting ano dito, gas-gas, pero normal lang daw. Talo na luma yung motor. Tapos palitan na ng piston ring. Ito yung bago. Tapos ito yung valve seal. Ayan yung valve seal. Tapos yung sim at sim bucket. Tapos yung head niya. Linisan natin itong black. Ito yung nakuha natin na lupa. Ayan na. Lupa eh. Ano niya? Sabi mo last na! Dami. Linisan ko lang to para mabilis ang trabaho. Ayan. Ano nga? Kemeta hindi pa. Testing. Yan, one take naman. Uwi na ako. 50 lang takbo, ganun. Basta. Bahala na.
Thank you. Okay naman yung takbo niya. Unti-untihin natin yung long. So gamitin na natin tong pina-rebuild natin na Spy Shopman para makita natin kung may diferensya. Pero nung nakuha ko doon sa kanya, wala naman naging problema. Ang sabi niya 500 to 1,000 break-in period para lumapat yung mga rings at saka valve ng maayos. Tapos ang napalitan namin piston ring na masyadong maluwag at saka valve seal. Grabing yung seal wala masyadong pressure para higpitan yung valve seal stem ba tawag doon. Naka parehas na doon sa sukat ng valve seal, walang pressure, kaya yung oil halos nag-leak sa exhaust. May leak sa exhaust yung oil. Di pa namin nagalaw yung carb, yung pa rin yung setup, pero ang kulay naman ng spark plug brown. Nagtaka lang ako kasi bakit low compression maganda pa rin yung sunog ng spark plug nya, brown pa rin. Ang nagiging sweet ng carburetor ko 1.75 turns para ma-achieve na yung brown na spark plug, naging optimal. Nasa traffic tayo at ito yung monitoring ng temperature sensor natin 84. Ito magbubukas to ng 85, pero napansin ko umabot ng 86, 87 bago siya magbukas. At okay naman to daw. Yung 85 degrees ay balance to sa city driving, sa traffic at saka long ride. Ayan daw yung pinaka balance. Pagka 100 naman daw, ito yung pagka medyo malamig ang panahon. Pero pag city driving, napanood ko na search ko, mas maganda daw 85 pag lagi sa city driving. Okay, pwede rin sa malamig na panahon. Yun lang ang akin opinion. Siyempre iba-iba yung opinion natin. Pero based yun sa nabasa ko sa Google. At sana tumaas yung gas consumption. Ang pinaka matipid na ito na gas consumption ay 19, at saka pagka traffic 14-15. Yun yung niya, gas consumption niya sa traffic at saka sa long ride. Pero mostly napapansin ko 15, 14 pagka traffic, lalo na dito sa Maynila. Sana tumaas man lang ng kahit 16. Kasi ang gas consumption na itong CB400 na mga carb base sa manual ay 20, 19, 20. Ganun. Monitor pa natin tong motor kasi 500 to 1,000 yung break-in period nya. Natatakbo pa lang natin mga 50 kilometers. Alright, thank you.